pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. May nakita ka barangay 7 minutos na nakalabay halas 9 aga. Nasulod na kita ha second hour. Haton na taramdan na suma testing hanon. Pebrero 11, Miyerkules sa adlaw. Ay salamat, medyo na silhag ito na kalangitan. Nagpapakita ba Mr. Sun? Medyo waray ba mga tarhitiya na iyong mga lugar? Kay Shearline lagi no, ito na nagpapadalumdum mga asahay mga pag-tarihti. Sana medyo okay na ito na ato na panahon kay subay didihito na 24-hour public weather forecast. Shearline lagi karagsid ngun kay 24 hours man. Posible nga da buwas nga sugad nga magiging na maarum, madalumdum nga mauran-uran ito na ato na panahon na bugos ini nga Visayas, Albay, Sorsogon, Masbate, Surigao del Norte nga Dinagat Islands. Kanina ini igpagawasan DUST Pag-asa mga alas 5 yan ang aga at 24-hour public weather forecast. Sige. Maging mabinantayan kita nga sumunod kung ano ito na mga abiso na ato na mga otoridad para mahiyalikay kita peligro. At ipen pumida lagi ito na iyo kahampang inobdan kita di Master Control. Engineer RV lagi Siyempre, pinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda nga dakita ito nakaalas 10 yan nga aga. Mga panhitabo palibot na ato na probinsya. Ano ba ito na latest? Ato na balita may pagisumpay hadton na epekto na Shearline dinhi ato na probinsya. Ano ba adton epekto kay didahadton situational report initial ini nga report hadton na provincial disaster risk reduction and management council 11:30 kakilupan aga naabutin 19,746 adton affected nga mga pamilya nga para masayran kita sige daw Engineer RV. Paray naton ini kanina mahibalita ato na pamatian na aton report may kalabutan hadto na sitrep pa initial nga report na PDRRMO kakilup kabahin hadton epektohan Shearline dinhi aton na probinsya na Sinarangan Samar. Adin naton report.
Umabot sa 19,746 nga individual o 5,605 nga pamilya ang apektuhan han Shearline na probinsya ng Eastern Samar sumalan Situational Report number 2 han Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office tubtub alas 11 imidyan aga Pebrero 10. Sumalan report ang Shearline padayon nga nakaapekto sa sinirangan nga bahin han Southern Luzon ngan Visayas samtang ang Northeast Monsoon nakaapekto na ibibilin nga parte han Luzon. Haginbuhat nga monitoring han PDRRMO, pinaagihan pakig-koordinar ha mga MDRMO, apektado ang mga bungtuhan Maslug, Canavid, Borongan City, Dolores, Salcedo, Arteche ngan San Julian, pinakadamo ang naitala ha Borongan City ngan Dolores. May kabugusan nga 157 nga pamilya o 655 nga individual ang gin-evacuate. Ha Maslug, 155 nga pamilya o 648 nga individual ang nakabalik ha era Panimalay alas 7 han aga kakilip nga adlaw, Pebrero 10. Ha Dolores naman, duha nga pamilya o 7 nga individual ang nagpabilin ha evacuation center. May pagbaha ha Hipapad, Maslog, Canavid, Borongan, Dolores, Siporlos, Sulat, Oras, Kinapundan, Arteche, Salcedo, Giwan ngan San Julian. May mga lugar nga naghuphup na ang baha. May mga kalsada ngan tulay ha Borongan, Canavid ngan Salcedo nga diri magian tungod han landslide ngan pagbaha. Waray na i-report nga danyo sa kabablayan, agrikultura, infrastruktura ngan hayop. Ang duha nga ni-report nga nawawara Canavid inakauli nga talwasan Pebrero 9. Naka-activate an Emergency Operation Center, naka-standby ang mga rescue team ngan sarakyan, ngan padayon ang pagmonitor ang sitwasyon, hailarumhan blue alert status. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Alright, nga may pagisumpay naman han epektohan na pagtaga Shearline kay naudeng adto ang mga paiyasan outdoor games. Dito naman ito ang gindudumara nga Eastern Samar Provincial Athletic Association meet Habalangkayan. May da naman pa-update kakilip Sir Abner Aclao. Sige daw Engineer RV, pamatian natin iton adihin iginhatag nga pa-update Sir Abner, may kalabutan hadton Ispaam 2026 dito naman habungtohan Balangkayan. Waray ko ba dida igin send bali daw anay ha may da ko mahadto. Okay, adian pa-update ni Sir Abner ato na pamatian. As of today, February 10, 2025, Tuesday, ito na po yung mga events na natapos na. Pinchak silat, wrestling, men and women's artistic gymnastics, aerogymnastics, dance sport, archery, badminton, futsal, sepak takraw, softball, and swimming. Sa swimming, partial pa lang po, 18 out of 66 events because of the strong current sa Minasangay. So, hindi pa kami nagpo-pull out ng swimming. As of now, sa ating medal count, medal tally, yung number of gold, yung yellow, and then silver, next, and then bronze. Sa Unit 1, 26 yung gold, 16 yung Unit 2, Unit 3, nangunguna 43, and then Unit 4, 33. Number of silver, yung nangunguna is Unit 4, 31, while yung bronze ay Unit 2, 34. Kasi gold-based po tayo, gold medal, ang nangunguna as of this time is yung Unit 3. Pero marami pa pong mga events
ang hindi pa nag-submit ng results, by this afternoon, we will issue the next medal tally. Thank you. Alright, so papamulat luwat kita latest tikang naman ka na Sir Abner. Ano adto na nangunguna kay siring ni Sir Abner is base ito na gold. Number 1 ito na Unit 3, ikaduha ito na Unit 4, ikatulo ito na Unit 1, ngan ikaupat ito na Unit 2. Oray pa man magpagawas hinagkadugangan adton spam 2026 dito naman habungtohan na balangkayan. Kabarangay oras nga 16 minutos na nakalabay hala sa 9. Antis naton ilatag adto nato naging tambungan naman kakilip nga regional roadshow na DTI Small Business Corporation. Adi nato na nakikita nga mga pictures, video ni Daisy Belizar. Amati ko kanana kakilip nagsarang iniliwat nga video. Nakakita liwat kita hini kagabi pa na video makangirirhat nga panhitabo. Dito naman bungtuhan na basay Samar. Sige tawagan natin ni Daisy para hadto na kumpleto nga detalye bangin may na latest pa-update ikang didahito na PNP or region or probinsya na Samar. Alright, so adi linya telepono Daisy Belizar para hadto na pa-update may kalabutan hadto na vehicular accident nga nahitabo kakiliphan na aga. Daisy, good morning. Yes, Ate Pen, good morning. Maupay nga aga, hadto natin matigpamatitan programa sumatistihanan. Kumusta ito natin signal? 5x5, go ahead. Okay. So, nahitabo ini nga disgrasya kalsada di dapit sa Basay nga na-involvehin na di pasahero nga van tikag din syudadan Borongan nga unta ti pakadto-Tacloban kakulop madlaw. So nagkamay-ada nakitahan detalihan na impormasyon kasumpay hini pinaagi hadton na information officer han Police Regional Office 8. So iraging kumpirmar nga upat adton naawat adton kinabuhi hadton nasabi nga disgrasya ngan piradaman adton na nasamaran hadton na bumangga sa naman nga utility vehicle express van doctors nga ito nga binunggo nakapark ngayon nga truck di da sitio Sugporon, Barangay Balid, Basay, Samar, Kakulop nga adlaw. Ngan sumalahan investigasyon haton Basay Municipal Police Station nahitabo aton aksidente alas 6:45 aga Kakulop adton na sarakyan aton di pasahero nga van amin Toyota Hi-Ace commuter kanang doctors may ada plate number HAH 9752 nga natikang din syudadhan Borongan ti pakadto Tacloban. Alas ano lina ka dinhi dinang kanan balita. Waray didi ati igsumat pero kaagahon pag-it danit alas kuanit hiya kaagahon alauna or mga alauna alas 2 Mm-hmm. mga sugahit hiya nga oras paglalakad hini tapos naman asya ito na Ate Pen an iya talaga ginkuan binunggo talaga hiya dida naman hakuan didahan lugar didahiton nga sitio Sagpuron didahin nakaparada nga gidak ipagud nga truck flatbed hiya nga truck nga ang nagresulta hini nga adton na doctors haros natabas didahaton partehan kuan didahaton partehan may ada driver side amo ngani nga usahaton mga naawatan kinabuhi amo mismo adton driver. So adton na flatbed nga truck may ada naman plate number EL 88579 nakaparada haligidhan kalsada. Tapos ang driver han van ginaranan lang nga alias Rom 54 anyos resident iton alang-alang Leyte nan upod ini haton namatay on the spot. Nan lakip liwat haton na naawat adton kinabuhi amoy tulong nga kababayan nga tanan mga taga Borongan Ate Pen. And isa tagalalawigan ang duha. Natanan inhira. Yep. Tagalalawigan ang duha.
iya magbugto ano. Oo, so adton mga tagalalawigan an ira pangidaron. Malapera, ano? 57 anyos, Dog. 71 anyos. Hala. Oo, so mga katigurangan na. Tapos Kay ano nasa naman ring nga anakon alias batch, kasi di da iniha CTRHU itakon batchmate diniha Borongan. Asya kung itit na ako hit medisina hit ira nanay nga masakit. Iton nga duha nga mga anak, oo. So kilala talaga nira di dahiton City Health, di dahiton kanan lalawigan nga City Health Yan may Office. ada daman ko an viewer ko daman kakulupan programahan ballroom nasa ring hiya nga an usahiton di dahit nga magbugto iya madi. Asya daman nga iya na kumpirmar nga Kairuman. taga-lalawigan talaga. Magbugto pero ate kaupay na mahit nga kuan kunit ira. Bangin ini kay Ano daw saan lahira idad dito? 71 anyos na ang sumat yan ito na aton informasyon. Sa naman 57. Bangin da mapunta Anyos. mapa-check up, Oo. ano So kung daw may ada la- panira kag anak ka upay. May da panira kag anak. Kahira ko ng parakuhan medisina. Oo. So dayon nagindara Habasay District Hospital at pira nga pasahero. Tapos adton mga nasamara naman dida may ada alias Jake 26 anyos. Taga Borongan alias Tom 28 taga Borongan alias Egza 23 taga Borongan alias Kasi 24 years old taga Calbayog alias Ian 17 minor taga Borongan ngan usang alias Lian 24 taga Balangkayan. So siyam kasi ini aton ni iras waluan sa kaya upod na adton driver. Dida naman hadto nasabing aksidente. So nasa ring adton investigasyon hanna aton mga otoridad nga pag-abot dida hiton nga lugar tigda ba nga nasinga dihaton kaluyo nga lane iton nga van ngan dida hiya binunggo nga daton flatbed truck. Ngan basaraton aton nakuha di ba may ada kita dida video nga nakuha bagat nag-overtake iton May daman nga van. isa nga kuan, isa nga parang red nga sarakyan daman. Wigo ata Mm. Tapos naman siguro tapos giurani that time. Hado Di ba yan to nakita bunggo tadi talaga. datong CCTV giurani probably wherein hiya kita ditohan unhan. Di ba masulog it uran nagsisero visibility di nga ni uray daman hiya makabawi. Talaga nga Asya nga. makusog, paspas. Oo, nga da talaga hiya bunggo Pero may dadida duha nga nakagawas pa. Didahan Nahigawas. passenger seat nga as in anusa dida inabrihang portahan didaan kanan an kanan front. driver side. Oo, driver nga side. Pero parang an aton kita daman ate di daton iba nga mga footage bagay ginana na airbag. Ginana may dida white nga naka-open. Probably nakadihan prente. Waray good hiya kapiit good nga parehon driver nga. Pero dithan driver parang daw lawara or talaga Bakit nahikuan, yan nahiurong impact grabe. driver nahiatras. Pero daw la kung inudeng adto naka-red. Flatbed and truck. Oo. Kung inudeng unread nga iya kunta daw lat kung binagwi or what Oo. kay yan ay mga sarakyan may dynamite mga dashcam. So makikita talaga kung Asya an kung di panhitabo. maruba iyan Oo, diri ba ang didihan sunod, nasunod ha iya. Adto nga red. Asya kung taan Makikita at kung makakakuan kung natin binagwian hiya or kung talaga ang kadalagan Oo. ini. Kay ate, talaga, unang-una talaga nga Ay, kung nahilasik. aksidente, disgrasya di dito kalsada, kung nakawat kat di imo linya, di ba? Kung makawat ka talaga di imo linya, adak mag-aagit diri nimo ilinya, prone ka talaga hiton aksidente. So nga iyan na iton campaign Kairo iton PNP, nahigawas di dahang bintana. Ito Oo, di di nga ba? usa. Nahigawasan bintana. Kasi ito na naglakat ate, pa waray hiya. hit seatbelt. Oray, oo. Di ba? Pag sugahit, di ba iti hit hit driver, iaadi lahit tupadit driver, asya la ito nagsi-seatbelt kadakan, ginabiyahe it mga van. Kaya ako paragkuan para sakay. Kadakan light it na si-seatbelt, itiaad ko hit prente, pero it didit na mga Grabe. pasahero, diri na it.
Talaga nahigawas, nagtutulak, nahigawas. ginkukuan ko siya, Pero ginbibi ko siya, kaurugan kahit hit mga hinatapon hit- hibang. Mga Ha? hibang, kaurugan mga hibang, di ba? It mga didi na hitlo yung mga danay daman. seatbelt. Pero nahitatapo daman ito, ni ako, natuturing nga niya, may daman mga okay. Kay, hi ako, itak observation, kay adi nga nakitlo yung nakakasakay, gintuturing ko talaga siya nga seatbelt. Itak na may nahikikitan, pero may igin aalibod la, di dahit luyo, hit purok Muray anan. gamit hiton. Oo, ibig sabihin, itong mga diri ginagamit it ng mga pasahero. So nakakuha kita ng impormasyon nga, adton mga naawat ang kinabuhi, nakada daw kuno haton 6, Luyo? 7, and 8. Luyo good, luyuhan Ang ko. luro-luyo. Oo, Di ba? oo. Luyo driver seat, baga safer adida. Di ka nga ni safe. Kay Okay, mga ibang nahikuan man, magdaman nahiugsod man Ang ang ikatulo. purukanan. Oo. Ang driver. ikatulo, Oo. Pero naigo Ang manggo da ikatulo, mahira. Agoy, grabe talaga ang impact. Oo. Sumakalbo ka talaga. Pag sugat nga makusod na impact, tapos wala ni mo seatbelt, mahigagawas ka talaga at impurok-anan. Diba? Probably adton Makaharadlog. nahitabo. Makarimadi magadudog. Grabe, ano? Nga, so iyan na, itong kampanya hinihiton PNP, syempre, dapat, unang-una, dapat disiplinado itong mga driver. Haparte naman itong mga otoridad, kay hatataasi man itong kaso, itong mga disgrasya, itong kakalsadahan niya na, asya man nga itong nakakapahitaas itong crime rate actually. Didahiton na datos itong PNP. Yan na itong ira kampanya, diri latod to bihara magsasaling itong nga blue baguettes, di ba, nga dapat din susunod. Kapag kaya na, anmando hairahan na Pro 8, maghimo rin mga tarpaulin kung ano ito nahitatabo nga nadidisgrasya. Ano tsura iton mga biktima dida. As it igin papapanpost nga para hit public awareness nga as it mahitatabo ha iyo if ever maka-encounter ka mo hindi disgrasya ha kalsada. It's either naawat iton kinabuhi, tapos naman kung ma-hospital, gidadako it gasto, di nga ni kung hikaw daman iton makatundog, dako daman iton imo gasto, kay hikaw man iton masagot, pwede Labi pa na iton, mapreso. tag-ada, operator. So, kahit yan nga, Oo. namatay man ang driver. So, talaga operator hit yan na. Iya, iton Tag-ada. magbabaton. Anong tag-ada? So asya ito sa nga mga causes iton nga manakawat talaga iton linya nga kundi indiri ka natutol hiton na imulane dida hiton na pagmamaniho sagbo hiya kay syempre makuan man la natagya danay kay mahamis iton kalsada ta kay iba man dama itnin di ba mauran somehow may ada daman hit epekto hiton pagpapadalagan hiton na sasakyan. So sana maging leksyon ini labi na yan na kay pukaw naman iton mga tao nga haros na tanan naka-access ini nga impormasyon nga iton ba nga maghirot hit nga tanan nga oras hiton na pagbibiyahe ha kakalsadahan labi na ini daman nga bisan ga mapribado man it nga sasakyan mapanpasahero nga sasakyan kay hinubet ang mananayaaw nga mga tuhay mait nga nagkagikan din nga boronggan di ba nga katigdahin na kaawathin na kinabuhihan na sabi nga mga biktima. So iba naman nga balita ate, tikang naman ha Eastern Samar Police kakulop nga adlaw usa nga dako nga aktibidad atong gindumara ha ESPPO amnesty orientation na mga FR nga nagsurrender din niya aton probinsya nga dahaton mga otoridad han PNP ngan sugad man haton Philippine Army so gintagan hirahin orientasyon tikang haton National Amnesty Commission nga nasugad man nagkamay-ada liwat hirahin paghurar para haton na mga miyembro haton na Eastern Samar Peace and Development Advocates kay at the same time nag-assembly hira tapos nagkamay-ada hirahin pag-elect haton na officers and then oath-taking haton mga officers ini nga mga miyembro hiton Eastern Samar Peace and Development Advocates dati iton hira mga FR. So kakulop naghurar hira nga aton ira daman paghurar nga magiging kausa na hira hiton aton gobyerno hiton pagduso hiton kamurayawan nga usa pa daman nga panuyo hiton dida labi na adton na pag-awhag aton ira mga dati mga kaupod nga bumalik na daman hapiud hiton gobyerno para maging mahimyang iton aton naman probinsya. And then dara kay nagpili hira
nag-organisar hira ini nga grupo adton plano hini mahi-register hira ha Security and Exchange Commission para magkamay-ada hirahin legal identity pagkatapos makadaloy daman ha ira iton magkaiba-iba nga programa hiton aton gobyerno para mabuligan hira dida hiton na ira pag mainstream pag kuan na parang magkamay-ada hain na bag-o nga kinabuhi gawas hiton na kagiusan. So kakulop nga adlaw mga sobra 50 nga mga FR aton nag-attender haton assembleya ngan sugad man gintagan hin orientasyon kon pati una no hira makaka-access haton na kana amnestia ini nga amnestia paghatag ini garantiya ini haira nga samtang naka-process iton ira mga dokumento iton ba nga diri hira dadakpon hiton na mga otoridad. So pira haton mga nagtambong dida tikang han Opisinahan Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity OPA-PRO nakadahi Ma'am Bonifacio, Imelda Bonifacio. May daliwat mga representative ato naghatagin orientation from the National Amnesty Commission, may dataga DILG Public Attorney's Office ngan may dadaman representative dida ni Kong Shin and Kong Libanan Ma'am Vivian Alvarez na dati nga mayor oras. So naging sintro haton na katitirok yun na orientasyon ha mga FR may tungod haton amnesty program igin explicar haton pamaagi ang proseso ng aplikasyon adton legal nga mga requirements naging kikinahanglan adton role o papel haton tagsa nga ahensya nga makakabulig haira kapag balik hiton na sosyedad. So usa haton naging highlight haton okasyon amo na nga ni adton oath-taking haton mga opisyalis haton Eastern Samar Peace and Development Advocates magsiserbihira nga kasubong hiton aton gobyerno hapag paursa hiton mga inisyatibo para hakamurayawan ngan pag-uswag hiton na mga komunidad. Sigo naman ka na Police Colonel Macasil ini nga pita din dako iton mahibubulig basi mapakasud iton koordinasyon iton magkaiba-ibang ahensya iton gobyerno nga masiguro daman nga kun habaga mahiduduso iton kamurayawan hiton aton naman probinsya. So gindumara ini nga aktibidad diha ESPPOG kakulop nga adlaw. Nganhan kasangkulop naman daman nga adlaw di daton Lunes nga adlaw nagkamay-ada daman hin bloodletting activity aton ESPPO ngan adton nagdumara hiton Philippine Red Cross Eastern Samar Chapter ngahan Eastern Visayas Medical Center. Actually adton unahat nga plano dida adton EVM sila adton magdudumarahan pa daw lang ni bloodletting activity pero nag-insist aton PRC Borongan nga ig-api talaga kita darahit kawara naton supply hiton dugo din hinaman hiton aton probinsya kay para may ada na nga daman aton pasyente nga nagkikinahanglan hiton na dugo diri na kaulangan sa kumadto EVMC para la maka-access hiton nga ginti kinahanglan nga dugo. So naging malangpuson daman nadto although part haton na PRC Eastern Samar amo ing nagkamay-ada lahin na siguro 19 ka bags hin dugo pero maupay na kita naman nga waray supply hin dugo dito aton PRC nga haros kada adlaw damo iton nakada iton ibangani nagpapakauraw dara kay waray available nga dugo. So hapag kaya naniningkamot iton PRC Eastern Samar Chapter pag dumarahin mga bloodletting activity para makabulig pagsumpay hiton na kinabuhi naman hiton iba pinaag hiton mga donors dugo din naman aton na probinsya. So para natin balita, Daisy Bilizar nagre-report. Alright, so mga salamat Daisy Bilizar han balita impormasyon.
May na nakita ka barangay 35 minutos na nakalabay alas 9 aga. Padayon ka mo na katutok ato na taramdan na sumat estihanon pan Miyerkules ang adlaw Pebrero 11. Maupay nga aga nga daka na Jen Golmatiko paati kang pakanina nakatutok ki Jennifer. Kakilip nga adlaw, waray kita makapag info centrum kay nakadto kita Melinda's Resort para naman mag-cover nga na mamati hadton DTI SB Corporation Regional Roadshow. Haluyuhan kagiurani, di ba, mauran kami didi syudad na Borongan. Malampuson nga gin dumara adto na Regional Roadshow ngan na good news kay may dapira nga nagkamay-adahin na loan approval. Ala daw i-follow up natin kan Mama Joy Abubo kon kakilip nga adlaw nabaruan natin kanda Ma'am Joy ngan sugad man nato na interview Sir Garado, Sir Antonio Elmer Garado. Ini ito na SB Corporation Eastern Visayas Corporate Executive Officer. Sobrahin na 50 nga mga MSMEs dati nambong giurani pagud. Gida mo ipakunta adto na ma-attender pero kay darahan kag mauran nag-abot gihapon hin 55 pero ang irahad to talaga target is 100. 100 nga mga micro, small and medium enterprises kay gida kaini nga bulig mamay ka naman kakilip nga adlaw same day loan approval para hadton 300,000 below nga a-applyan nirang loan tikang naman hadton small business corporation adton ira Rise Up loan program adton small business corporation. So attached agency inihiya hiton Department of Trade and Industry ngan diri lang ni ini 300,000 pwede pa mag-milyon iton applyan. Pero kung milyon na nasa ring didhan ato na interview nga dakan Sir Antonio mas maiha kumbaga kay importante ito na background check. So background check may da mga BBI na financial capacity importante kay gida ka inagaiton nga saring pa man gida ka ina kon na milyon na. Pero kung 300,000 below, siya pa kung tikang 50,000, nga daha 300,000, pwede same day loan. Kung okay adto na mga kapapilan, kakilip, pwede diretso, ma-avail adto na program. Kalawata daw, adiman adto na kadamuon na kakilip, adto na nagtambong haluyuhan na kagiurani damo lagi hap adton nagpasing adto nga mga good ay nga mga negosyante more on sari-sari store damo adton ira negosyo nga pagtaga sari-sari store may dadaman na mga butika may da mga barbershop iba-iba la mga nakadtungan ni Department of Tourism Regional Director Mama Karen Chupes kay dako daman kunta adton maibubulig hini para naman hiton mga negosyante nga na-engage into aadaba hiton industriya hiton na turismo. Syempre iton number 1 iton food iton hotel and restaurant iton mga beach. Gidadakoy ini damo ini flourishing saring paman iton tourism industry dinhi aton probinsya salit gidakoy nga pakabulig nga dahiton tag-iya hiton mga negosyo. Iton kakilip nga adlaw giuurani masilig aton uran pero haros mapuno
Melinda's Garden. So didi ini ha barangay Songko, syudad hito na Borongan. Kung waray ka mo, nasa ring Sir Garado, kung waray ka mo, atensyon ito na mga negosyante nga namamati ito ang mga MSMEs diniha aton na probinsya. Kung waray ka mo maka-attend kakilip, pwede naman ka mo po makadto ito na iyo mga negosyo center hiton iyo kadatag sa nga bungto. Di ato na pamatian Sir Garado para hadton niya paunang pahayag may pagisumpay hadton aktibidad kakilip. Aton panahon niya na ang mga micro, small and medium enterprises medyo harayo yung mga bungto, tikang haburongan. Kung makuri ko dito ang aton pagnabigaryan na pwede nila kita magulat yung mauping panahon. Total, pwede man kita ma-assister dito mismo itong aton bungto, pinaagyan aton mga negosyo center, business counselor. Pwede kita buligan, paunan o mag-apply, ang ibanganig yung bubuligan, pag-create hin email account. Kay san o makasulodhan aton SB Corp Money App para mag-lodge in online application. Kinahanglan may nakita active email address. Kaya mag-create kita hin account dito. So, ini nga aton mga negosyo center business counselors, termimen inhira andam bumulig aton mga micro, small and medium enterprises. So, ini nga financing program ng Small Business Corporation, multi-purpose ini karon sidngon an magkadiro nila in nga klase negosyo, tikang manufacturing, services, nga retail, nga asa itong pinakadamong klase negosyo din aton probinsya, ang retail, ang pagtinda, ang mga sari-sari stores, nga ng iba pa, nga klase ng mga negosyo. So, multi-purpose loan ini, yan. Dako agad ini nga oportunidad kunta yan pero kung makakompromiso liwat ito aton safety, pwede lang kita maghulat-hulat nga na mag-upay itong panahon. Anyway, pag imati kita kung magmamaupay uni nga halag itong panahon, kay tub-tub kita alas 4. In fact, nagagabihan Alas kita. 4 kakilipat ha. Gusto natin ma-accommodate na tanan nga alilidi as much as possible. So, damo nga salamat. May ira kita mga 50 ng mga micro, small and medium enterprises nga aanhin nagtambong yan na hindi nga aton roadshow. Ang aton loan amount na pwede ma-approve, tikang han pinakaguti nga 50, ngadtohin milyon. Kung entitled hiya, dependihan financial performance assessment. Iga-assessment ito kung pwede, pira ang loanable amount nga pwede nila ma-assess. So, amo do ang mga gurugugti nga loan amounts nga diri na abutin 100,000 diri na iton naagihan FPA kay systems approved na iton hira. Medyo high-tech na kita kay nagamit na kitahan at systems. So, medyo madarudali hiya kontrahan darudag kung alon. Pwede ikawin. Nga maagipahan, FPA, may da account officer nga mag-interview, nga mag-assess, kung piragod, ang kaangayan nga loan amount, nga pwede maihatag kayo. Ito, hapag kaya nga tanan nga aton loan windows, iton aton prevailing interest rate is 12% per annum. Ang tinuig ito nga interest, 12% per annum. Pero, based in a diminishing balance. So, kung ang 12, i-divide, 12% i-divide mo by 12 months, 1% per month. Pero kay based on diminishing balance, napatak nga itong effective rate ni less than 1% per month. So, affordable para aton mga gugti nga mga magnegosyo. So, ano man ang pamaagyan pagbayad? Umabot na nga ni ang loan amount in 100,000, ma-issue na ang borrower in post-dated checks. Less than 100,000 nga ni, pwede good lang kita bumayad through GCash or Palawan. GCash or Palawan. Kada borrower mayada unique customer account number nga ira gagamiton pagbayad
through GCash and Palawan. Ang maupay pa hini, kay ang fee, kung nabayad kita Palawan or GCash, subsidized by Small Business Corporation. For example, Palawan, bisan ano itong amount, up to 50,000, 25 pesos la itong bayad. Dire magsusunodhan regular na taripa ang Palawan. Pareho manhan, GCash. 10 pesos la itong bayad, up to 50,000 na payment. Ito na itong Alright. panahon niya na. Alright, so amadtuhi Sir Antonio Elmer Garado, ayan naman na pagsayod, niya nalahito na club at doon iba pa nga mga balita, may pagisumpay hadto na pagtagay SBC Rise Up Loan program. Nga nabaroan naton nga 33 diretso at doon on the spot approval, nga na-approve diretso nga mga MSMEs at doon aton IRA application. Kasumpahini adi ka barangay aton na pamatian aton na pahayag mensahen aton na pangulo kaya naman na panguna aton MOA signing between the Department of Education ngan provinces for a nationwide classroom building dida ini Heroes Hall Malacanang yana adi ana mensahe ton aton presidente. The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Thank you, Executive Secretary Ralph Recto. Please be seated. The members of the Cabinet who are here today, Senator Paulo Benigno Aquino IV, who is the committee chairman for basic education in the Senate, Pasig City Lone District Representative Roman Romulo, who is the House Committee chairperson for basic education and culture in the House, and the honorable members of the House of Representatives, of course, our provincial governors from Luzon, Visayas, and Mindanao, Department of Education officials, employees led by our DepEd Secretary Sani Angara, a group to whom this effort is really directed to, our teachers, our parents, of course, our students, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and welcome to Malacanang. So today we formalize the partnership between the DepEd and the different provinces around the country, and it is an effort to make sure that every Filipino student has a safe and decent classroom to learn in. I have seen many of the struggles that our students, our teachers, and our parents face when having to send their children to school. They are studying and dreaming of a better future in poorly built facilities, cramped spaces, and sometimes no facilities at all. As of December of last year, we have a classroom shortage that amounts to a stunning 145,000 units. How we have allowed this to become such a bad situation, I cannot understand. Dahil sa kakulangan ng silid-aralan, gumagawa tayo ng ilang shift na pasok para sa mga estudyante. Kaya yung iba madaling araw nang papasok at yung iba naman gabing-gabi na. At saka pa lang lalabas sa eskwela. Nandyan na rin ay mga mag-aaral na nagkaklase sa mga basketball court o kuminsan sa ilalim lang ng puno. And this is the gap that we must address urgently. It is the reason why this administration has been finding all kinds of alternative ways that we can immediately close this yawning gap. Because we cannot wait another 5 or 10 years to ensure that every student has a comfortable classroom. So we have initiated this partnership with the local government units. That is one of our strategies. We are changing the system because the process that we have now is much too slow. With this initiative, we can take a big bite out of that gap.
And under this partnership, the DepEd will set technical standards, provide designs, and supply the funding for these classrooms. On the other hand, the LGUs will take the lead in their procurement and actual construction. Ang kakaiba nito, yung mga governor, naintindihan nila ito. Madalas ang national government nagbibigay sa inyo ng additional function, pero walang pondo. Well understood ng ating mga provincial leaders. Ito hindi. We are doing quite the opposite. You are being given an additional function. It is a function that you have actually asked for. Pero kami ang magbababa ng pondo sa inyo. So, yung pondo ng DepEd, ang pondo ng DepEd para sa classroom doon sa lugar ninyo, imbes na idadaan pa sa national government hanggat maaari, basta't kaya naman ng LGU, karamihan naman ng ating probinsya ay kayang-kaya magpatayo ng classroom, ay sa inyo na ida-download ang pondong yan para nakakatiyak naman tayo. Ang sabi ko nga sa kanila, sa lahat, sabi ko, paano yan? Baka magka-problema ulit sa Ghost Project at saka sa substandard. Sabi ko, hindi uubra yan pagka sa LGU. Hindi uubra yan. Dahil ang tao mismo ang kaharap ninyo. Pagka hindi magandang gawin ninyong trabaho, sisitahin kayo. Araw-araw kayo, gabi-gabi kayo kakatukin sa bahay ninyo. Sasabihin, ayusin ninyo yung problema. Kaya't malakas ang loob ko na magiging maayos lahat ng ating gagawin. So, by giving the LGUs greater role in the implementation, we streamline the process, we reduce delays, and move faster in building schools that our children need. For students, it means classrooms will be completed sooner. For our teachers, it translates to a safer, a more conducive environment that they can teach in. And for parents, this gives them peace of mind knowing that their children are learning in better facilities. Dahil talagang, kung titignan natin, tinutulungan natin ang mga teacher, nagdagdag tayo ng guro, at nagdagdag para mabawasan ang kanilang mga administrative duty. Marami tayong ginagawa to supply mga equipment, mga computer, mga whiteboard, kung ano-ano pa. Kung walang classroom, wala ring mangyayari. Kaya't kailangan talaga na gawan natin ng paraan upang mapabilis ang construction ng ating mga silid-aralan. This partnership supported, of course, in the 2026 GAA. This program has been allocated 85.39 billion pesos for basic education facilities. Through this MOA, we are ensuring that these funds translate into tangible results through a strict performance-based framework. More importantly, there will be no final turnover without a written validation from the DepEd to confirm that the project meets our standards. Ladies and gentlemen, we must practice full transparency in implementing this MOA, or any government project for that matter. The challenges that hound our education sector are immense. But now, we have the opportunity to correct at least part of those problems to help our students learn in a better environment. So the first tranche of the nationwide classroom construction program, we have programmed 9.6 billion pesos for this new program. And of this fund, 4.1 billion pesos is allocated for our provincial governments for the construction of approximately 1,200 classrooms. The DepEd will also procure about 2,800 prefab classrooms with an estimated value of more than 5 billion pesos. In total, the first tranche will deliver 4,000 new classrooms nationwide, which we hope will directly improve the daily learning and teaching experience. The DepEd is also working on PPP partnership schemes to help build the classrooms that we need to bring us closer to bridging this gap. Ngunit, upang maihanda ang ating mga mag-aaral sa hamon ng mundo, kailangan din natin pagtuunan ng pansin ang pagkakaroon ng sapat na koneksyon ng internet sa ating mga paaralan.
Sa kasalukuyan, halos 34,000 pampublikong paaralan na ay may connectivity na sa internet. Ganun pa man, meron pa rin mga paaralang wala ring koneksyon at mayroong ding umaasa lamang sa mobile data. Hangad natin makonekta ang mahigit 14,000 paaralan, kabilang ang mga unserved at saka underserved schools, lalo na sa mga malalayong lugar. Kasabay ng pagbubuti ng ating mga pasilidad at koneksyon sa internet, pinapalakas din natin ang mga learning recovery program para sa ating mag-aaral. Sa ilalim ng ARAL program, nakikita na natin ang pagbuti ng kakayahan sa pagbasa at pagkatuto ng mga bata. Kaya pinapalawak pa natin ito. It's only the beginning. We will continue to provide all the support that our children need. Mga kababayan, naniniwala ako na kapag nagtutulungan ang pambansang pamahalaan at ang lokal na pamahalaan, mas malinaw, mas mabilis, at mas ramdam ng mamamayan ang resulta, lalong-lalo na sa edukasyon. And that is why I have pledged that for the remainder of this administration, we will prioritize, first priority will be education. Let us all work together as we ensure that our children will get the education that they deserve in this age of bagong Pilipinas. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. Amad to ka barangay na mensahe na ato na Pangulo, kaya naman na Panguna, ato na MOA signing, habot nga na Department of Education, kon DepEd, nga na pirang mga probinsya para isang nationwide classroom building program. Alsa nga seremonya Heroes Hall Malacanang Palace. Ang mensahe na ato na Pangulo, nagdara nga oras, 3 minutos na la ka barangay ug sa mag-alas 10. Samtang ato na pamatian ato na mga notisya na likom hanato na mga intern from Eastern Samar National Comprehensive High School. Kadikitahan na mga lokal nga notisya, sobra 19,000 nga mga individual apektadohan na shearline probinsyahan na sinirangan na Samar. Na detalye, adi ato na pamatian ang report ni Vince Diskaya. Radyo Pilipinas Report. Umabot na 19,746 ng individual o 5,605 nga pamilya ang naapektuhan ng shearline ha probinsya ng Eastern Samar sumalan Situational Report No. 2 han Provincial Disaster Risk Reduction Management Office tubtuban alas 11:30 aga Pebrero 2026. Sumalan report ang shearline padayon nga nakakaapekto ha sinirangan nga bahin ng Southern Luzon ngan Visayas samtang ang Northeast Monson nakakaapekto han nabilin nga parte han Luzon. Hagin buhat nga monitoring han PDRRMO pinaagi han pakikoordinar han mga MDRRMO apektado ang mga bungto han Maslug, Canavid, Borongan City, Dolores, Salcedo, Arteche ngan San Julian. Pinakadamo anay tala ha Borongan City ngan Dolores. May kabug-usan nga 157 nga pamilya o 655 nga individual ang naging evacuate. Hamaslug, 155 nga pamilya o 648 nga individual ang nakabalik na haer mga panimalay han alas 7 han aga kakulup nga adlaw Pebrero 10. Ha Dolores naman, 2 nga pamilya o 7 nga individual ang nagpapabilin ha evacuation center. May pagbaha ha Hipapad, Maslug, Canavid, Borongan, Dolores, Hiporlos, Sulat, Oras, Kinapundan, Arteche, Salcedo, Giwan, ngan San Julian. May mga lugar nga naghup-hup na ang baha. May mga kalsada ng tulay ha Borongan, Canavid, ngan Salcedo nga diri maagian tungudan landslide ngan pagbaha. Waray na i-report nga danyos nga kabablayan, agrikultura, infrastruktura ngan hayop. Ang duhangan hi-report nga nawawara kan Avid in nakauli nga talwa San Pebrero 9. Naka-active ang Emergency Operations Center, naka-standby ang mga rescue team ngan sarakyan ngan padayon ang pagmonitor ang sitwasyon ay larumhan blue alert status. Tikang habalita ngan sinurat ni Ma'am Penelope Pumida,
Para Sumat Estihanon, Vince Diskaya, nagbabalita. Na mga salamat Vin, samtang kadugangan nga notisya lokal, LGU-han Borongan gintagan na otoridad nga pumirmahin MOA para inihan Basic Education Facilities Program. Ang detalye, report ni Josh Romero. Radyo Pilipinas. Report. Fourth Special Session gindumarahan 7th Sanggunian Panglungsod han syudadhan Borongan nga pinangunahan ni Acting City Vice Mayor SP Member Maria Roseni D. Daza nga ginbuhat ha SP Session ha syudadhan Lunes, 9 han Pebrero 2026. Hini nga special session ginaprobaran han konseho ang resolusyon nga nagahatag hin otoridad han LGU Borongan nga ginrepresentaran ni Acting City Mayor Emmanuel Tio Songko nga sumulod ngan magpermahin kasabutan. Memorandum of Agreement ha Department of Education para hit implementasyon hit Basic Education Facilities Program nga ginpupunduhan hit General Appropriations Act of 2026. Ginaprobaran han konseho in usa pang resolusyon nga nagahatag liwathin na otoridad han LGU Borongan nga ginrepresentaran ni Acting City Mayor Tio Songko nga sumulod hin tripartite agreement ha Department of Public Works Highways, Department of Education para hit implementasyon hit Basic Education Facilities Program nga ginpupunduhan hit General Appropriations Act of 2025. Iginsayo da konseho nira Engineers Mark Jill P. Montalana ug Maria Melissa Caranzo, mga inhinyero hit Borongan City Schools Division nga hininga BEFP pagtutukuron in single-story buildings sa elementary buildings nga na multipurpose buildings sa secondary schools. Samtang ginpiho liwata konseho ni Assistant City Engineer Sheena Joy Beros nga may da kapas an City Engineering Office hapag implementarhan mga proyekto nga igtatapod han DepEd ha ilarom hining Basic Education Facilities Program. Kasumpay hini iginsayod liwat ni City Legal Counsel Attorney Celestino Cabato ang nasabi kasabutan nga susudlan han lokal nga pamunuan ha DepEd ug ha DPWH. Tikang habalita nga ginsurat ni Ma'am Sok Averia para ha Sumat Estehanon, Josh Romero, nagbabalita. Mga salamat Josh. Sagka naman kita ha nasyonal nga mga notisya, travel tax tatanggalun na presidente. Ang detalye ha report ni Vince Diskaya. Radyo Pilipinas. Report. Mas magiging abot kaya ang biyahe ng mga Pilipino pinaagihan proposisyon nga pagtanggal ng travel tax. Tungod hini maiibanan ang gastos ng mga biyahero, labi na ang mga pamilya, estudyante ng OFWs, samtang ginlalauman nga madudugangan ang biyahe ng turismo hasulod ng hagawas han nasod. Bisan pagtanggalon ng travel tax, ginsisiguruhan gobyerno nga diri mawawara ang pondo para mga programa ha turismo, edukasyon, ngan kultura. Plano nga kuhaon ini nga pondo tikang national budget basi magpadayon ang mga proyekto nga nagpapalangbuhan turismo nga nagproproteher han kultura han Pilipinas. Para ha Sumat Estehanon, Vince Diskaya, nagbabalita. Samtang 12 nga pulis nga dabi ha ginaaligar hazing ha mga bag-o nga pulis sa Basilan ginkasuhan na sumalahan PNP. Ang detalye ni Josh Romero. Radyo Pilipinas. Report. Iginpasabot ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Happy han Public Information Office han Philippine National Police nga nakasuhan na ang 12 nga kapulisan nga dabi ha hazing han mga bag-o nga pulis sa Lamitan City, Basilan. Ang kaso ginduso didahan Camp Krame, Quezon City kundin hiragin akusar hin pagtalapas han Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act han 2018. Sumala kantuanyo ang mga ginreklamo naglalakipin usa nga police colonel, usa nga police major, 5 nga police corporal, ngan 5 nga patrolman nga pwede mapriso hin unom tubtub 8 ka tuig kun mapamatud-an ang sala.
Amo gihapon nga insidente 77 nga personel han Philippine National Police ang gintanggal ha ira pwesto. Upod na ang 12 nga aada ha restrictive custody, samtang ginlalauman nga usa ka gatos sa 29 nga kapulisan ang magahatag hinreklamo may kalabutan ha hazing nga nahitabo. Tikang habalita nga ginsurat ni Ma'am Dayan Liar para ha Sumat Estehanon Josh Romero nagbabalita. Oras nga 5 minutos na nakalabay halas sa aga gawa sa man kita hanasod halang yaw nga labnasan nga notisya Israeli Prime Minister karayag hisgutan na posibleng aksyon militar kontra Iran. Vince Diskaya ang detalyehan na notisya. Radyo Pilipinas Report. Plano ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga paghisgutan ng posible nga mga opsyon militar kontrahan Iran upod hi US President Donald Trump durante han iya pagbisita ha Washington hini nga semana. Ang nasabi nga paghisgot mahitatabo samtang padayon ang pag-andam han Israel para mga posible nga senaryo kung magpakyas ang pakikistoryahan Estados Unidos ngan Iran. Sumalahan mga surok ginpapabaskog han Israel ang mga plano agud makapagpreparar habisan ano nga resultahan diplomatiko nga pakignegosasyon. Waray pa detalyadong impormasyon kung ano nga partikular nga aksyon ang ginlalantaw, pero ginpahayag nga importante ang koordinasyon nga duha nga nasod basi masiguro ang ira seguridad ng interes ha rehiyon. Para ha Sumat Estehanon, Vince Diskaya nagbabalita. Samtang China andam bumulig ha Cuba tungod han kakulang hin jet fuel hini. Na detalye na notisya ni Josh Romero. Radyo Pilipinas Report. Sumala ha paybarohan Ministry of Foreign Affairs han China han Martes, andam ang China maghatag hin bulig ha Cuba tungod han kakulang hin jet fuel. Nga nagresulta ha pag-undang han pipira nga eroplano ha pagbiyahe ngadto ha nasod. Ginsiring ha nasabi nga ahensya nga waray report nga may mga Chinese citizens nga na-stranded ha Cuba. Bisan pa han pag-ulang han United States of America ha mga padara nga supply tikang ha Venezuela. Ha regular nga press conference sa Beijing nagpahayag hi Lin Jian tagapagyakan han Ministry of Foreign Affairs han China nga hugot nga ginuyunan han China ang pagpanalipod han Cuba ha iyan nasyonal nga soberanya nga na seguridad. Igindugang niya nga padayon nga maghahatag ang China hin suporta ngan bulig ha Cuba hangatanan nga paagi nga ira makakaya. Para ha Sumat Estehanon, Josh Romero nagbabalita. Alright, nga din naman kita na ginaabangan nga sports nga na showbiz balita. Panahan talaan ay hapagtaga pagnatakasag. Tikang kan Vince Diskaya, adiman hi Alex Iyala babawi sa Dubai Open pagkatapos ng maagang exit sa Qatar Tennis Open. Sige daw i-detalye Vince ini nga balita. Radyo Pilipinas Report. Pinuntirya ni Alex Iyala na makabawi sa darating na Dubai Championships matapos ang maagang pagkakasibak niya sa 2026 Qatar Open na ginanap sa Khalifa International Tennis and Squash Complex sa Doha. Bigo ang Filipina netter na masundan ang mainit na simula nang yumuko siya kay Teresa Valentova ng Czech Republic sa score na 6-7 at 1-6 sa first round noong Lunes ng gabi. Hawak ni Iyala ang 4-2 na kalamangan sa unang set, ngunit unti-unting nakahabol si Valentova at tuluyang naagaw ang bentahe. Sa ikalawang set, tuluyan ng rumatsada ang Czech player upang selyohan ang tiket sa second round. Gayunpaman, hindi uuwing luhaan si Iyala matapos mag-uwi ng $18,300 o mahigit 1 milyon bilang premyo. Sunod na sasabak si Iyala sa Dubai Open na magsisimula sa Pebrero 15 kung saan daraan siya sa qualifying round upang makasikwat ng pwesto sa main draw ng prestiyosong Women's Tennis Association 1000 event. Rumaratsada para sa sports balita, Vince Diskaya, gwapo na't walang bahid na anomalya. Talaga?
Alright, gani naman kita ha showbiz sa balita. Krishna Gravides, ibinuhos ang pera at puso sa animal rescue. Ito ang tunay kong corona. Samtang diretsyon tanalay ni Josh, ano ha? Sakshna, siya ba? Sakshna Laparan on Money Matters. Ma'am ko ang may hawak ng pera. Pero ako pa rin ang may final say. Talaga? Ala daw, Josh. Ibida ini nga mga notisya pan showbiz. Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Habang papalapit na ang kanyang pamamaalam bilang Miss World Philippines, mas pinipiling ituon ni Krishna Gravides ang pansin hindi sa corona, kundi sa pusong matagal na niyang inaalagaan. Sa gitna ng glamour ng pageantry, malinaw ang kanyang paninindigan. Ang tunay na ganda ay nasusukat sa malasakit, lalo na sa mga nilalang na walang boses. Isang certified fur mom, ibinahagi ni Krishna na ang kanyang advokasya para sa animal welfare ay nagsimula pa noong pagkabata. Lumaki siya sa isang pamilyang aktibong nagre-rescue ng mga pusang gala at asong inabandona. Isang halimbawa ng kabutihang hanggang ngayon ay buhay na buhay sa kanilang tahanan. Sa isang eksklusibong panayam sa PEP.ph, ikinuwento ni Krishna na ang kanyang ina ay kasalukuyang nag-aalaga ng mahigit 30 pusa at 17 aso, habang siya naman ay may walong alagang aso na itinuturing niyang pamilya. Sa red carpet ng Miss World Philippines 2026 Charity Gala Night na ginanap sa Okada, Manila, ibinahagi ni Krishna na hindi siya nanghihinayang gumastos para sa kapakanan ng kanyang mga alaga at rescue animals. Para sa kanya, hindi ito luho kundi responsibilidad. Higit pa sa personal na pagmamahal, layunin niyang gamitin ang kanyang plataforma upang hikayatin ang mas malawak na suporta para sa animal protection at ipaglaban ang mas maayos na sistema ng animal welfare sa bansa ngayon at sa mga susunod pang taon. Habang unti-unting ibinibigay ni Krishna Gravides ang kanyang corona, malinaw na may mas mahalaga siyang iiwan. Isang advokasiyang patuloy na lalago kahit wala na ang title. Sa mundong madalas inuuna ang pansariling interes, pinipili niyang ilaan ng oras, lakas at puso sa mga hayop na nangangailangan ng kalinga. Hindi lahat ng yaman ay nasusukat sa pera at hindi lahat ng impluwensya ay kailangang maingay. Minsan sapat na ang tahimik na malasakit upang makagawa ng tunay na pagbabago. Sa bawat hayop na inililigtas at minamahal, ipinapakita ni Krishna Gravides na ang habag ay hindi lang advokasya. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. Kindness that grows stronger, compassion that shines brighter. A heartfelt story of love and purpose, told with care by Josh Romero. May nabatisa, no? Alright, sige, dero-derecho, Josh. Dito naman tayo kay Sashna Lapara. Sashna? Yun, no? Sa mundo ng influencers kung saan mabilis pumasok and lumabas ang pera, may isang mahalagang aral na ibinahagi ang content creator at negosyanteng si Sashna Laparan. Mag-ingat kung kanino mo ipinagkakatiwala ang pinaghirapan mo. Sa gitna ng kaliwat ka ng proyekto at negosyo, isang tao ang nananatiling sandigan niya pagdating sa pera, ang kanyang ina. Sa isang eksklusibong panayam ng PEP.ph na ginanap backstage sa Casino Plus, ang Pao Rain Gala noong January 31, 2026 sa The Tent, Las Peñas City, inamin ni Sashna na mula pa sa simula ng kanyang career ay ang kanyang mami na si Christine Policarpio na ang humahawak ng kanyang finances. Ayon sa social media star, hindi niya kakayaning pagsabay-sabayin ang pagiging influencer, entrepreneur at public figure kung wala ang gabay at tulong ng kanyang ina. Para kay Sashna, all-around support system ang kanyang mom, hindi lang sa pera kundi sa direksyon ng kanyang buhay. Bagamat ang kanyang ina ang namamahala sa pera, nilinaw ni Sashna na siya pa rin ang may huling desisyon pagdating sa gastos at investments. May tiwala siya sa sistemang kanilang binuo bilang mag-ina
at sa ngayon anya maayos at positibo ang takbo ng kanilang mga negosyo. Sa panahon kung saan maraming kabataan ang napapahamak dahil sa maling financial decisions o maling taong pinagkatiwalaan, pinatutunayan ni Sashna na malaking bagay ang may tamang gabay, lalo na kung ito ay nagmumula sa taong tunay na nagmamalasakit. Hindi maikakailan ng sa likod ng tagumpay ni Sashna, laparan ay ang tahimik ngunit matibay na pundasyon ng pamilya. Sa kabila ng kasikatan at yaman, pinili niyang manatiling grounded at practical, isang bihirang katangian sa mundo ng social media frame. Sa paghawak ng pera, hindi sapat ang pagiging matalino. Kailangan din maging mapanuri. Hindi lahat ng ngiti ay may mabuting intensyon at hindi lahat ng alok ay para sa ikabubuti mo. Kapag ang tiwala ay binigay sa tamang tao, ang pera ay nagiging proteksyon, hindi problema. Smart choices, trusted guidance, and a grounded mindset. A real-life money lesson clearly delivered, again, by Josh Romero. Di ba? Mother knows best. Taghihap, Yes. di ba? Maupay, no? Igin kakadalaghap niya kaniya mami pero final si hiya laghihap. Paano yan? Oo, hiya laghihap parang ATM, hiya laghihapan ma-withdraw diretso. Palitaw, pero may dalaghihap kumbaga mag-a-advise laghihap ito ang nanay. Sana pareho nga tanan, di ba? Iginahatag laghihap nga dahit kag anak, di ba? Yes. Upay. Para manlitit ka upayan, no? Hiton bisan kon mga adult na mga anak. Sumasangguni pa rin sa Magulang. Diba? That's the moral lesson. Bisa nga nit mga inasawaan na, diba? Oo, nga tula gihapit kag anak. Sige, Vince nga na Josh, da mga salamat. Haniyo pakiisano, ato na taramdan suma testihanon. Thank you luwat ka na Daisy Bilisar kanina, haton notisya. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Abunda, sugad man na nato na kabakyang Didia Master Control, Engineer RV, Chief Tig Joey at Transmitter, mga naging kaupod naton, hi Josh nga na Vince sa Atipen Pumida ini. Nga tanan kami naging imbitar para buwas. Thursday na, di rila sinasabot iton adlaw. Utro maupay nga aga. God bless po haaton nga tanan. Ito, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Overseas voter at ng local absentee national position.